Praise God. Happy Saturday po sa bawat isa sa atin. I'm Judea Maribaban po from the Sanctuary Church Community Fellowship International and welcome pong muli sa ating daily morning tilak. So before po tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, manalangin po muna tayo. Lord Jesus, we praise your name, we magnify your name. Nagpapasalamat po kami sa panibagong pagkakataon na ito, sa panibagong buhay, sa panibagong umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin para muli pagbulay-bulayan ng inyong mga salita. Kaya, Panginoong Diyos, nawa basbasan niyo po itong talata, yung prayer focus na aming tatalakayin sa umaga na ito. Nawa patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin. I-open namin yung sarili namin, i-open namin yung puso't isipan namin sa nais mong sabihin sa bawat isa sa amin at maging sensitibo kami sa boses mo, sa mensahe mo. And baliwala po ito kung wala po ang inyong banal na presensya. Kaya sa lamang po namin nialay ang lahat na ito in Jesus' name. Amen and amen. So, ang focus verse po natin para sa araw na ito ay magmumula po sa John 12 verse 32. Sinasabi po dito sa Amplified Bible Version, "And if when I am lifted up from the earth on the cross, will draw all people to myself, Gentiles as well as Jews." And our prayer focus po for today is pray for boldness to proclaim the gospel and reflect Christ's love to others. And this devotion po ay pinamagatan kong Lift Up Jesus Boldly. So, di ba po our theme for this week is all about the power of the cross. And the cross po, syempre, it is the ultimate expression of love ng ating Panginoong Diyos sa atin. And hindi lang ito para sa ilang tao lamang. But because of the love ng Lord sa bawat isa sa atin, tandaan natin na walang pinipili ang grace ng ating Panginoong Diyos. Because of the cross, there is forgiveness, there is healing, and mayroong pagbabago ng buhay. Kaya sa araw-araw ng buhay po natin is binibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng chance to share the gospel, to share His word sa maraming tao, most especially sa mga tao nasa paligid natin. Sa mundo po natin kasi ngayon, lalo na sa generation natin ngayon, na sobrang daming distractions, na sobrang daming iba't ibang voices na yung naririnig natin. And it's easy for us na makaramdam ng takot or mahiya na i-share yung faith natin. And bilang sinasabi nga po natin na tagasunod tayo ng Lord, believers tayo, Kristiyano tayo, yes, most of us is maraming nagsasabi sa atin na gustong i-share yung salita ng ating Panginoon. But then, napipigilan tayo ng hiya, napipigilan tayo ng takot, or maybe yung mga insecurities natin. And sobrang dami nating what ifs. Na what if i-reject tayo, what if hindi tayo pansinin, what if sungitan tayo, what if hindi sila makinig. Ang dami nating what if na hindi pa naman natin natatry. Kaya ang ending, pinipili na lang natin manahimik and i-keep sa sarili natin yung gospel, yung good news, yung salita ng ating Panginoong Diyos na natanggap natin. And kung iisipin po natin na yung salita ng ating Panginoong Diyos, hindi lang naman ito dapat para sa sarili lang natin. But sabi nga, it is meant to be shared. Hindi ito yung regalo na dapat tinatago, kundi it is a blessing na dapat ipinapasa at ibinabahagi natin sa iba. And sabi nga po, di ba, hindi aksidente na inilagay tayo ng Lord sa specific na lugar o community na meron tayo kung nasan man tayo ngayon. But may purpose kung bakit tayo inilagay doon at bahagi nun ay maging good representative tayo ng Panginoon na boldly we are proclaiming the gospel and we are reflecting Christ's love to others. Andito nga po is pinapaalala sa atin ni Lord Jesus sa John 12 verse 32 again, sinasabi po dito, "And if when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself." Ibig sabihin, si Lord mismo yung kikilos, siya mismo yung
magmo-move, siya yung mangungusap sa mga taong binabahagian natin ng salita niya. At ang role natin is i-lift up siya sa buhay natin, itaas siya sa pamamagitan ng buhay na patuloy niyang pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Na kapag naintindihan talaga natin yung power ng cross, we will be having that boldness, we will be having that strength, that confidence at lakas ng loob, hindi lang dahil magaling tayo magsalita or magturo, kundi dahil alam natin kung sino yung ipinapakilala natin at kung sino yung ibinabahagi natin sa iba. Kaya ngayon po, I will be sharing with you 3 key points po. So number 1, lift up Jesus in your life. So lifting up Jesus sa buhay natin means making Him the center of everything we do and letting our life reflect Him in every situation. Napakanasain po talaga natin na every day, every moment, every aspect ng buhay natin ay maitaas talaga natin si Lord Jesus. Dahil truly, kapag nakikita ng ibang tao na Jesus truly transform yung buhay natin, it becomes our living testimony. And without saying much, we are already pointing them sa ating Panginoong Diyos. Sa madaling salita po, lifting up Jesus sa buhay natin is letting Him shine through us so that yung buhay mismo natin, it becomes a message ng hope, it becomes a message ng faith natin, ng love natin that draws other people closer to Him. And number 1 po again, lift up Jesus in your life. So number 2, overcome fear with faith. You know what po? Fear often stops us from proclaiming the gospel. Or ito po yung nagiging hadlang sa pag-fulfill natin ng purpose and mission natin at from living fully for Christ. Minsan or madalas, it's the what-ifs that paralyze us sa mga insecurities natin or yung mga pag-overthink natin. But our verse for today po reminds us na it's not by our strength, but by lifting Jesus up that people are drawn to Him. Natandaan po natin that the people we reach, the lives we touch, and the hope we share, lahat ng yan is not because of us, but because tinataas natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. So step out, speak up, and i-share natin yung love ng ating Panginoong Diyos. At sa bawat pagkakataon, nalalabas tayo sa sinasabi nga nating fear zone natin or comfort zone natin, matututunan natin na faith is stronger than fear. And His power always works sa pamamagitan ng pagsunod natin. And lastly, number 3 po, boldness comes from knowing the power of the cross. Tandaan po natin that boldness is not about confidence in our speaking. It is not about confidence sa knowledge na meron tayo. But it comes from knowing the power of the cross. It comes from knowing deeper our Lord Jesus Christ. Because when we truly understand yung ginawa ng Lord para sa bawat isa sa atin, we know we are forgiven, we know we are loved, we know our life has been changed. And yung truth na iyan, yung magbibigay sa atin ng boldness to share the gospel, to share the good news, at boldness para itaas ang pangalan ni Lord Jesus sa iba. Because at the end of the day po, kapag naintindihan natin yung power ng cross, we will realize that it is not about us. It's about Him. It's about Jesus Christ. And He will work through us. Ang kailangan lang natin gawin is maging instrumento tayo ng ating Panginoong Diyos, maging representative niya tayo, at magpagamit tayo sa ating Panginoong Diyos. Because remember, one act of boldness can lead to eternal impact. Kaya, to conclude po, tandaan po natin that when Jesus is lifted up sa buhay natin, He draws people to Himself. Yung buhay natin na meron tayo, our testimony, our abilities, our knowledge, ito yung mga bagay that God can use to touch someone's heart. So today po, let us choose to lift
up Jesus boldly in every words and every actions na ginagawa natin at sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Let's live in such a way that people around us can see, can feel, can hear Jesus through us. Because every day we have the chance to be a light in someone's darkness, a hope in someone's despair, and a reflection of God's grace. At kapag ginawa natin ito, we are also partnering with God in His mission to draw people to Himself. Kaya sa atin po, sabi nga 'di ba, let's just do our best. Let's just do our part sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. Then He will do the rest. Again, lift up Jesus boldly. Kaya, again po, sabi po sa ating prayer focus for today, pray for boldness to proclaim the gospel and reflect Christ's love to others. And for our prayer points po, prayer for the lost, pray that God shields them from harmful influences and guides them away from deception. Manalangin po tayo. Lord God, nagpapasalamat po kami sa patuloy mong pagpapaalala sa amin, sa patuloy mong pagre-remind sa bawat isa sa amin na nawa gamitin mo kami sa kung saan mo man po kami inilagay. And salamat po sa pagpaparealize mo sa amin sa power ng cross. Salamat po sa ginawa nyo sa amin sa cross, Lord Jesus, na nawa, wag lang namin ito sarilinin, but maging bigyan nyo po kami ng lakas ng loob, ng tibay ng dibdib, ng kapal ng mukha, para ibahagi sa iba yung salita mo at yung testimony namin, yung goodness na patuloy mong ginagawa sa buhay namin. Kaya, Lord God, maging matapang kami sa naipaglaban ka, naipaglaban yung pananampalataya namin sa maraming tao, most especially sa mga taong nakapaligid sa amin, na talagang mas pag-igihin pa namin, mas gawin namin yung best namin para i-lift up ka sa buhay namin, na through us, ikaw yung mag-shine sa buhay namin. And gamitin niyo po kami for the lost souls na talagang nangangailangan po sa inyo, kasi we know po na grabe na yung paligid namin, grabe na pasama ng pasama yung paligid namin. Kaya Panginoong Diyos, gamitin niyo po, patuloy niyo po kami maging instrumento, patuloy niyo po kaming gamitin sa mga taong nangangailangan sa inyo. Kaya we also pray din po for the Israel na nawa po mangyari yung dapat na mangyari sa bansang iyan, na yung nangyayari dyan ay mag-lead po ito sa mga tao roon na tanggapin ka po talaga nila ng buong puso sa kanilang buhay. And mag-lead ito into repentance, Lord Jesus, togetherness, unity sa bansang iyan. At sa lahat ng ito, will nyo pa rin po yung masunod, kalooban nyo pa rin po ang masunod sa nangyayari sa kanila doon. And sa mga gagawin pa po namin sa araw na ito, sa mga papasok sa trabaho, sa work, sa mga activities po namin dito sa church, nawa kayo na po yung patuloy na manguna, kayo po yung patuloy na mag-guide sa amin, and nawa ma-lift up po namin talaga kayo. Kaya sa lahat ng ito, sa ilamang po namin idinadalangin in Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po. God bless us all po.